Hello, good morning, Armando Castro Jr. Meron ako nabasa sa Bible na gusto ko i-share. Mark chapter 5 verse 22 to the following verse. So, dumating ang Panginoon, Jesus kasama mga disciples niya from gathering to the other side. So, from the side of the Gentile, then dumating sa kabilang side of the Jews. Pagdating doon is mayroong head of the synagogue, ang pangalan is Jairus. Yan. Ayun, nagpatira pa siya sa paan ng Panginoon, nakiusap na sinabi sa kanya na ang kanyang anak ay may sakit. Kaya sa Panginoon na puntahan niya yung bata para pagalingin. And on the way na papunta siya sa bahay ni Jairus, pinagkalipumpunan siya ng maraming tao. And then mayroong isang babae doon na dinurugo ng 12 years na. So yung kayamanan niya naubos niya sa mga pagkonsulta sa mga manggagamot. So naghihirap na siya. Ngayon sinabi niya sa kanyang sarili, so na sabi niya na ma-touch lang niya ang laylayan ng suot ng Panginoon ay gagaling na siya. And then nakihalos sa maraming tao, hindi nakipagsiksikan siya. And then nung matouch nga niya yung laylayan ng damit ng Panginoon, gumaling siya. And then ang Panginoon ay nag-turn back. Ayan, turn back. Naramdaman niya kasi na mayroong lumabas na kapangyarihan sa kanya. And then nagtanong siya kung sinong nagtouch sa kanya. Sabi ng kanyang disciples, napakaraming tao. Ayan. Sabi napakaraming tao kaya dapat hindi namin alam kung matouch, parang ganon. And then humarap yung babae, trembling and fearing. Ano yung trembling and fearing doon? Sabi doon sa Bible, trembling and fearing niya, naramdaman niya na gumaling siya sa kanya sarili instantly. Kasi yung faith niya, dineclare niya na mahawakan ko lang, umatouch ko lang ang laylayan ng kanyang damit, ay gagaling na ako. So kaya nagkaroon ng release of power because of her faith. Kaya nung lumapit sa Panginoon, sabi niya, "Daughter, your faith have healed you." Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Sabi ng Panginoon doon is, "Go and sin no more." So yung go and sin no more doon, ang Greek word doon is irene. Irene sa Greek word, pero sa Hebrew ang word doon is shalom, completeness. Yung irene doon is pinagaling ka na ng maayos. Kaya sabi, go in peace. Parang go in the realm of peace na hindi ka na magkakasakit ulit. Because she declared niya yung faith niya and then touch it. Na ang Panginoon ay on his way doon sa Jairus' daughter para pagalingin. Nung dumating ngayon ang Panginoon Hesus sa Jairus' daughter, sa bahay ni Jairus, patay na yung bata. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong tumangis, natutulog lang ba? Pinagtawanan siya ng mga tao. Then pinalabas ang Panginoon ng mga tao na nagtatawanan. Then sinama niya si Peter, James, and John. Ayan. At yung magulang ng bata na namatay, si Jairus at kanyang asawa. Ang ibig pala sabihin ng Jairus is the enlightened one. Ayan. The enlightened one. Tapos yung bata is 12 years old, nagkasakit and then namatay. So represent the young generations of the nation of Israel.
Tapos si Peter, James, and John, sama niya. And then, sabi ng Panginoon, Talita, kum, bumangon ka. So, bumangon, nabuhay ulit yung bata. Kinuman ng Panginoon. So, kasi sabi ng Panginoon kay Jairus, huwag kang matakot, manalig ka. Yan. So, yun ang, no, yung woman na dinudugo ng 12 years represent the nation of Israel, 12 nations. Bakit tinudugot? Naghihirap yung babae. Kasi instead na 600 laws lang ang susundin nilang laws sa sinulat ni Moses, yung mga Pharisee na matatalino, so dinagdagan pa yung mga laws na yun, more than 1,500 laws. Kaya yung demand of the law sa mga teachings of Pharisee, naghihirap ang nation of Israel. Kaya wala na silang kabuhayan na maayos. Naghihirap. Yun yung nire-represent ng woman. Kaya sabi ng Panginoon sa John 10:10, I have come to give you life and have it more abundantly. Yun yung John 10b. Yung una, they still come to steal, to destroy, and to kill. So represent the Satan. It represent din sa mga teachers of the law na demand ng offering para sa kanila, kaya naghihirap ang mga tao. So represent the nation of Israel. So yun po. According naman sa 12 years na namatay, nawawalan na ng faith yung mga kabataan, young generations ng Israel. Kaya din dumatay ang Panginoon ang buhayin ulit because of the love of God to them na pinangako niya kay Abraham. Yeah. So yun po yung Bible study natin while I'm in the road. Naglakad. While doing this, I'm exercising. So, God bless you and see you in heaven. Thanks for watching this message and hearing it. Thank you very much. Basahin niyo din Mark chapter 5 verse 22 in the following verses. Then John 10:10. So, God bless you. See you in heaven. Bye.